Okay, magandang umaga mga kapatid. Kamusta po kayo? Naway, nasa mabuti po kayong kalalagayan sa umagang ito. It's another new day na binigay sa bawat isa po sa atin ng Panginoon. July 15, 2020. Ano po? Wednesday. So, praise God dahil tayo po ay nagkasama-sama muli dito po sa ating daily online devotion. Welcome po kayo mga kapatid. Kamusta po kayo? At sa oras na ito, pag-uusapan po natin ang Romans chapter 1 verse 16 entitled Not Ashamed. Yan. Yan. Hindi nahihiya. Kaya tayo po muna ay manalangin at hingi tayo po ng paggabay ng Banal na Santong Espiritu ng Panginoon habang tayo po ay mag-aaral at mapakinig at magbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Let's pray. Our God in Heavenly Father, Lord, we thank you. Salamat po dahil napakaganda ng pagkakataon at umaga na pinagkaloob sa bawat isa po sa amin. Lord, once again, we would like to bring nawa ikaw po ang mangusap sa bawat isa po. Okay. Yes, mga kapatid. Good morning po. Okay, so purihin ng Panginoon. Sa oras na ito pong Romans chapter 1, verse 16. Ang sabi po ng Biblia ay ganito ating mapapakinggan, mga kapatid. Romans chapter 1, verse 16. Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Purihin ang Panginoon. So, makikita po natin po dito ang pamagat na pag-uusapan po natin is about not ashamed. Ano po? So, dito po sa Romans chapter 1, verse 16, makikita natin na dito pinapakita ni Apostol Pablo na hindi niya ikinakahiya ang Ebanghelyo. Ano po, magkaminsan sa panahon po natin ngayon, di ba, ito po yung nagiging problema. Ano po, the greatest lack in churches today is about evangelism. No, marami pong mga Kristiyano na sabihin po natin na parang ikinakahiya ang salita ng Panginoon, ikinakahiya po ang pangangaral ng salita ng Panginoon. Sa inyo po, sa mga local po na inyong kinabibilangan, marami po bang sumasama at nakikisali po sa tinatawag nating evangelism kapag meron tayong mga pangangaral ng salita ng Panginoon? Andiyan po ba sila na nakasuporta? Siguro merong ilan, pero yung kabuuan po talaga ng mga kapatiran, ng iglesia, magkamisan, di ba po, ilan lamang po yung sumasama sa pangangaral na salita ng Panginoon. Kaya nga, ang natanong natin dito, what has caused this loss of passion for souls? Ano po ba yung magiging dahilan? O ano po ba yung dahilan kung bakit sometimes there are some certain Christians na talagang hindi po nila talaga gustong sumama sa pangangaral ng salita ng Panginoon or evangelism na tinatawag po natin. Kaya nga, bakit po ganun ang nangyayari sa loob po ng kapilya? Kasi kung lahat po tayo nangangaral ng salita ng Panginoon, kasi sa totoo, ang mga ministro, ang mga tagapangaral, ang mga pastor, ano po, hindi lamang po sila yung inutusan para mag-evangelismo or mangaral ng salita ng Panginoon. Ano po, ang mga tagapangaral, yan po talagang andun din po yung utos, ano po, na doon sa loob ng kapilya, siya yung nagbibigay ng nourishment, nagtitrain sa mga kapatiran, nagtuturo sa mga kapatiran, para on how to evangelize, on how to share the gospel. But when it comes doon sa evangelism, ang inuutusan po ay lahat ng mga Kristiyano, lahat ng mga mananampalataya. At yan po yung sinasabi po doon po sa Mateo 28, 19 hanggang 20. No? Na ipangaral ninyo ang salita ng Panginoon. Yung salita po doon ninyo, hindi po ikaw tagapangaral, ikaw lang ang mangangaral at ikaw lang yung magsishare ng salita ng Panginoon. But ganun pa man, sabi po ni Apostol Pablo, ay hindi ko ikinakahiya. Nang number 1 na gusto kong tingnan po natin dito, Paul declared he was not ashamed of the gospel. Sabi sa wikang English, I am not ashamed of the gospel of Christ. Ang tanong natin, kinakahiya ba natin yung gospel ni Kristo?
yung gospel ng ating Panginoong Jesucristo, to share the other people, to share to our family, to our own family, our relatives, our community. No? Tayo po ba'y nahihiya na i-share si Christ sa buhay po natin? Kasi kapag nahihiya po tayo na i-share si Christ sa buhay po ng ibang mga tao, ibig lang sabihin, talagang hindi pa talaga tayo totally na sabihin po natin ganap na talagang sabihin po natin niyayakap talaga natin yung Word of God. Ang point ko lang mga kapatid ko, yung bang kahit pa paano may bahagi natin, huwag nating ikakaya. Kasi may mga tao po, may mga Kristiyano kapag pupunta sa kapilya, di ba po, ayaw magdala ng Biblia. Or pag pupunta sa kapilya, sinasabi nila, hindi, yung Bible ko nasa cellphone pa rin. O nasa cellphone naman. Ano po? Kayo po, ano po yung ano nyo po? Pag pupunta kayo ng kapilya, yung Bible nyo po ba nilagay nyo na lang po sa cellphone? Or may meron pa kayong bit-bit na Biblia? Kasi napakaganda pa rin po tignan na talagang sa pamamagitan po ng pagdadala ng Biblia natin, na Biblia, napupunta ka sa kapilya, napakagandang tignan po. Na doon pinapakita mo na hindi mo ikinakaya yung salita ng Panginoon. Hindi mo dapat ikahiya po yun. Meron po na yung Biblia na sa bahay lang, di ba? Iniiwan sa bahay lang. Ako talagang gusto ko laging may dala-dalang Biblia sa pagpunta sa kapilya. So, dapat yun po yung sinasabi po nito. Once Paul had been enemy of the gospel, si Apostol Pablo, dati naging kaaway po siya ng Panginoon. Hindi po, naging kaaway po siya ng Panginoon dahil yung mga Kristiyano during his time talagang pinipersecute niya yun. Pinipersecute niya, pinapatay niya ang mga sumusunod sa panibagong pananampalataya kasi under po siya ng old practices eh. Under po siya ng lumang tipan eh. At nung may mga bagong nananampalataya o mananampalataya, mga bagong nangangaral, sa pamamagitan po ng mga apostol ng mga panahon na yon, si Apostol Pablo, dahil hindi pa siya talaga tumatanggap sa salita ng Panginoon, dahil sa gospel, sa bagong tipan, talagang pinipersecute niya yun. Pero nung time na siya po ay makonverte, doon po sa Acts chapter 9, nung naglalakad na po siya doon sa Damascus, doon sa daan kung saan hihingi sana po siya ng permiso para patibayin yung kanyang pagpipersecute sa mga Christians during that time. Anong nangyari? Biglang nagliwanag ang langit at siya po ay nabulag ng ilang araw. 3 araw na hindi siya nakakita. So ang ibig kong sabihin, nung siya po ay makakita na at talagang nagpabautismo na po siya kay Ananias at siya po ay nangaral ng salita ng Panginoon. And here comes Romans chapter 1 verse 16. Nasabi doon, hindi ko ikinakahiya ang salita ng Panginoon. I am not ashamed of the gospel of Christ. He spent the rest of his life telling others about Jesus Christ. So, ganun din dapat sa atin. Dapat hindi natin ikinakahiya ang salita ng Panginoon. Huwag nating ikahiya na sabihin natin sa madla, sa mga tao na ako ay isang Kristiyano, ako ay isang mananampalataya, ako ay tagasunod ni Kristo. Tinanggap ko si Kristo bilang sariling tagapagligtas. Huwag tayong mahiya. Dapat lang mahiya tayo kung tinanggap mo na si Jesus Christ tapos nakikita pa ng mga tao sa iyo yung dati mong buhay, yung old life mo, yung old self mo, na ikaw po ay namumuhay pa sa kapalaluan, namumuhay pa sa pagkakasala, at nakikita ng mga tao sa paligid mo na ikaw ay isang mananampalataya na, that every Sunday pumupunta ka sa kapilya, every prayer meeting umaating ka sa gawain, tapos kapag yung ikaw na lang yung mag-isa, at nakikita ng kapitbahay mo, naririnig ng kapitbahay mo, ganun pa rin ang buhay mo. Yun nga dapat talaga ikahiya mo. Kasi sa totoo, ang sinasabi po ni Apostol Pablo, na hindi ko ikinakahiya yung salita ng Panginoon, yung mabuting balita tungkol kay Kristo. Hindi ko kinakahiya. Dapat lang na ikahiya kung mamumuhay ka sa kasalanan, namumuhay ka pa rin sa sarili mo, namumuhay ka pa rin sa pagkakamali, at talagang sabihin natin wala kang pakialam doon sa sinasabi ng mga kapitbahay mo.
Okay, talagang dapat kang mahiya, mga kapatid. Pero kung ikaw naman po ay talagang lingkod ni Kristo, talagang mananampalataya na napaka-aktibo, super aktibo sa mga gawain, at talagang namumuhay ka sa kabanalan, namumuhay ka sa katwiran, namumuhay ka sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo, at patuloy ka nagbabasa ng Biblia, ito po yung encouragement. Huwag nating ikahiya na ipaalam sa mga tao kung sino si Kristo sa buhay mo, kung sino si Kristo sa buhay ng family mo. Huwag mong ikahiya kung sino si Kristo na ikaw po ay talagang binago ng kanyang salita at ng kanyang pag-ibig sa bawat isa po sa atin. Di ba mga kapatid ko? Kaya nga sabi ni Pablo, I am not ashamed of the gospel of Christ. This former persecutor became a preacher of the gospel. Persecutor po siya eh. Pinipersecute niya ang mga mananampalataya ng mga panahon na yun. Pero dahil po sa kabutihan ng Panginoon at pag-ibig ng Diyos, ginamit siya ng Diyos para ipangaral ang salita sa mga hintil, sa mga hindi pa nananampalataya, sa mga hindi pa tumatanggap sa Panginoon, sa mga kumakalaban sa salita ng Panginoon. Kaya nga, sabi nga po dito, here comes the presence of Apostle Paul. Parating na yung presensya niya, daladala niya ang salita ng Panginoon. That's why talagang pinopropes niya, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Hindi ko kinakahiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Dapat ganun din tayo mga kapatid. Huwag natin ikahiya. Kung hanggat maaari, kung meron tayo opportunity to share the gospel, to share our faith, do it. Do it. Gawin po natin po yun. Kaya nga sabi ito, he preached with passion, tears and purpose. Ayun po yung pangangaral ni Apostol Pablo. Andun po na lang yung desire niya talaga na talagang makonberte ang mga panahon, mga tao ng panahon niya na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Paul anywhere and he talk about Jesus Christ, place him before political leaders. May mga politicians siyang talagang sinisira niya ng salita ng Panginoon. And he would give his testimony kung paano siya nakakilala sa Panginoon. So ang daming mga instances about the life of Apostle Paul, talagang andon po yung kanyang patotoo kung paano siya binago, kung paano siya tinawag, kung kailan siya tinawag, kung ano yung naranasan niya. At along the way, habang siya po ay nangangaral ng salita ng Panginoon, of course, there are some people na talagang they don't want to hear the gospel na talagang dala-dala ni Apostol Pablo. Hindi nila mapakinggan ayaw nila pakinggan si Pablo dahil during that time kilala si Apostol Pablo na ito, dati nga ganito, membro ng Sanhedrin. Ito talagang magaling sa batas ng kautusan sa Lumang Tipan. But siya ngayon ay kumakalaban sa batas ng kautusan sa Lumang Tipan. At ngayon, dala-dala niya ang salita ng Panginoon, dala-dala niya yung sulat na ito, bagong salita, at ang sinasabi po ng mga tao sa paligid niya, hindi kami maniniwala dyan. Di ba? Pero ganun naman po, yung kanyang passion, yung kanyang desire, yung kanyang panalangin, yung kanyang talagang masipag na gawain para ipangaral si Kristo ang mabuting balita sa mga tao. Nano pa siya, dahil po sa pangangaral ng salita ng Panginoon, nakulong pa si Apostol Pablo. Place him in prison and he would pray, sing praises, and win the jailer to Christ. Di ba? Nakulong siya. Di ba? Kasama po ni Silas, nakulong siya, pero hindi po naging hadlang sa kanya yun. Still, andun pa rin ang pagpapasalamat, andun pa rin ang pagpupuri. Kahit nga yung bantay ng silid, bantay ng kulungan, andun pa rin, nakakilala pa sa Panginoon. Yan po yung mababasa po natin sa Romans o sa Acts. So makikita po natin dito mga kapatid ko na anuman ang mangyari sa buhay natin, dapat wag natin ikahiya ang salita ng Panginoon. Wag nating ikahiya. Nung tayo po nga po tumanggap sa Panginoon, ang dami nating kasalanan, ang dami nating mga pinagagagawa. Hindi po nagdalawang isip ang Diyos na gumamit siya ng mga tao para mapakinggan mo ang mabuting balita. At ngayon, tayo naman po parang po yan Alam niyo yung paliksahan na takbuhan, may mga ganong paliksahan Alam mo, magkakampi, lima magkakampi. Tumakbo ang isa, doon sa isang, let's say, 5 kilometers at takbuhin ng isa. Pag takbo ng isa sa 5 kilometers, meron siyang hawak na torch, meron siyang hawak na kung kahoy yun o
torch. Let's say, hawak-hawak na kahoy na ganyan. Pagtakbo niya, after 5 kilometers, yung isang kasama niya, nag-aantay doon sa after 5 kilometers. Pagkatapos ng 5 kilometers, ipapasa po niya yun, yung baton na yun. Pasa yung baton na yun. Pagpasa ng baton, another 5 kilometers naman itong kasama niya, kakampi niya, tatakbo na naman. After 5 kilometers, yung hawak niyang baton, ipapasa naman niya sa iba. Ganon din. Pagkatakbo ng isa, takbo na naman. After 5 kilometers, ipapasa niya naman yung baton na hawak niya doon sa pang-apat. Ganun din. After 5 kilometers, tatakbo naman ito, papasa naman niya yung baton na hawak-hawak niya, ipapasa niya doon sa pang-5. At yun ang po yung pinaka-finish, takbo na yan. Anong ibig sabihin? Etong 5 ito, kasama sa paligsahan na may kanya-kanya po silang bahagi. Pero ang pinaka-purpose nila ay maihatid itong bato na hawak-hawak nila doon sa finish line. Madala po ito doon sa kinauukulan, doon sa finish line, doon sa guhit. At kung sino yung mauna, siya yung tatanghaling panalo. Ano po yung kinalaman nito sa pangangaral ng Ebanghelyo? Nung tayo po'y nakakakilala sa Panginoon, meron pong baton na nagpasa po sa atin. Ang ibig ko sabihin, ang batong tinutukoy natin, yung baton, yung salita ng Panginoon, yung mabuting balita. Nung naipasa sa atin ang mabuting balita, ibig sabihin, does not necessarily mean yung nagpasa sa iyo ay wala nang gagawin. Ang ibig lang sabihin, meron ka na ng obligation. Obligasyon natin po yun. Inuutusan tayo eh. It is our obligation to relay the baton, to relay the word of God, to relay the gospel of Christ, to relay the mabuting balita to other people. Sabi ang mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon, dadalhin po natin ito, ipangangaral natin naman ito sa iba. I hope nakuha niyo yung ibig kong sabihin. At doon sa mga nakapangaral, na pangaralan na tumanggap na ng salita ng Panginoon, sila din naman po ay tumanggap ng baton. Ito yung word of God, na sila din naman ay may obligasyon na i-share din naman yung salita ng Panginoon sa iba. Habang inaantay po natin yung muling pagpalito ng Panginoon, ang pangangaral po ay hindi natitigil, hindi po nahihinto. Bakit? Ang sabi po ng Biblia, tingnan niyo po, ang sabi po ng Biblia, doon po sa Pedro, tingnan po natin yung sinasabi po ng Biblia. 2 Peter, chapter 3, verse 9. Ano sabi po ng Biblia? Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. So napakaganda po ng salita, mga kapatid ko. Ang sinasabi po sa atin, kung bakit hindi pa daw po niya, tinutupad yung kanyang pagbalik, yung pangako, na siya po'y babalik. Dahil sinasabi po dito, binibigyan niya pa ang mga tao ng pagkakataon para makapagsisi, para makapag-isip na manumbalik sa Panginoon. At mangyayari po yun kapag ginawa ng isang Kristiyano na pinasa niya yung baton, yung salita ng Panginoon. Isinare niya ang ibig sabihin. Ibinahagi niya ang Word of God, yung mabuting balita sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Kapatid, tayo pong lahat ay may hawak na baton. Ang baton na yan na hawak natin, ang mabuting balita, ang baton na hawak natin ay ang pag-ibig ni Kristo na nais ng Diyos na i-share natin sa iba na mga tao na kakilala natin, maging malapit sa buhay po natin. I-share natin si Jesus Christ. Kaya nga ang title na ating pinag-aaralan ngayon, Not Ashamed. Ano ba yung kalagayan mo? Ikaw pa yung nagtatrabaho? Doon sa office works, doon sa place, office na pinagtatrabahuan mo. Kung saan may mga tao, may kaibigan ka, marahil, share the gospel. I-share mo ang mabuting balita. Sa negosyo, kung may negosyo ka at may tauhan ka, i-share mo ang mabuting balita.
Kung nag-aaral ka, posibleng may kaibigan ka, i-share mo si Jesus Christ. Sa anumang paraan, basta't maibahagi si Kristo, yun ang gusto ng Panginoon. Saan mang lugar na may mga pagkakataon, i-share natin si Jesus Christ. Again, hindi ito'y para sa tagapangaral lang. Take note mga kapatid ko. Hindi po ito para sa mga tagapangaral lang. At itong pinag-uusapan po natin ay para po saan? Para po sa ating lahat. Pinapaalalahanan ko sarili ko, pinapaalalahanan natin ang bawat isa po sa atin, mga kapatid. Yun ang tinuturo po natin. Kaya dito, maliwanag ang sinasabi ng Biblia. Paul declared he was not ashamed of the gospel. Yan ang tinuturo sa atin. Okay? Kaya sabi po doon, ang Panginoon ay nagbibigay lagi ng pagkakataon para po sa atin na makapagsisi at makapanumbalik. Ipaalam natin sa iba kung sino si Jesus Christ sa buhay natin. Ipaalam natin sa iba kung sino si Kristo sa buhay po natin upang sa magkagayon, kung paano tayo nakakilala, nakatanggap po ng kaligtasan from Jesus Christ Himself, yun din po yung nais niya na i-share natin ang salita ng Panginoon. Ganyan, basahin ko lang po sa Mateo 28. Anong sabi po ng Biblia? Matthew chapter 28. Sabi po ng Biblia ay ganito. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo. Alam niyo yun? Humayo kayo. Ito po yung utos. Mandate po ito. Sabi dito, humayo kayo. Sinong kayong tinutukoy? Ang kayong tinutukoy po dito, maliban sa panahon po ng mga alagad, makausap niya yung mga alagad, pero ganun pa man, sa panahon natin ngayon, ang tinuturuan na, ang tinutusan, tayo na. At gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng mga pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Di ba napakaliwanag po ng mandate na ito? Napakaliwanag po ng utos na ito. For us to share the gospel of Jesus Christ, na sinasabi po dito, humayo kayo. Humayo tayo. Diba? Sinasabi din po sa awit po ng himnaryo po yan. Humayo tayo. Agawin natin sila sa apoy. Yan po yung tinuturo po dyan, mga kapatid ko. Kaya, ang utos po, para sa lahat ng mga Kristiyano. Hindi lamang po sa mga ministro, hindi po sa mga pastor, tagapangaral, kundi para sa lahat. Number 2, Paul delighted in the power of the gospel. Bakit po? Sapagkat ang sabi dito, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya. Meron pong power ang gospel. Di ba? Ako, personally, nakakilala ko sa Panginoon. Praise be to God. Dahil ang buhay naman natin dati ay hindi po talagang kagaya po ng mga panahon talaga ng mga dating mga Kristiyano. Nung bago tayo nanampalataya, meron naman tayo talagang ibang buhay na ginagalawan. May ibang mundo tayo na ginagalawan. Hiwalay doon sa gusto ng Diyos sa atin. Ang ibig ko sabihin, namumuhay tayo sa kasalanan. No? Pero dahil salamat sa Panginoon, dahil gumamit siya ng mga tao at ibinigay sa atin at isinare sa atin ang Word of God, ang kaligtasan. At ngayon, nagamit po tayo ng Panginoon para i-share din naman sa mga ibang mga tao ang salita ng Panginoon. Ano po ang meron dito? Ang mayroon dito, sabi nga po ni Apostol Pablo, sabi dito, ito daw po yung kapangyarihan. Na ikaliligtas ng bawat nananampalataya. So, nadidelect ba tayo? Natutuwa ba tayo? Nagagalak ba tayo? Dito sa kapangyarihan ng salita ng Panginoon na nasa atin na ngayon. So, I hope na natutuwa tayo, nagagalak tayo dahil Lord, salamat. Dahil yung kapangyarihan ng salita mo, Panginoon, nasa puso ko na. Ito yung nagbibigay sa akin ng paalala. Ito yung nagbibigay sa akin ng paglago. Ito yung nagbibigay sa akin ng maturity sa aking buhay spiritual. Kaya nga sabi ni Pablo, it is the power of God unto salvation. Kapangyarihan ito ng Diyos para sa kaligtasan. Kaya nga lagi nating sinasabi, saan kang dako ngayon? Nasaang lugar ka ngayon? Ano ang ginagalawan mo? Ano ang ginagawa mo? Ano ang kinakaabalahan mo? Dapat lagi mong binibigyan ng pagkakataon
yung salita ng Panginoon, that somehow makapag-share ka ng gospel sa ibang mga tao. Ganun lang po, kasimple po yun. Huwag lang natin ikahiya ang salita ng Panginoon, mga kapatid ko. Huwag natin ikahiya. Ano po? So, Paul knew what the gospel had done for him. Alam niyo yun. It changed him from a persecutor to a passionate preacher. Sabi natin, dun sa Book of Acts, nung tinawag siya ng Diyos, ano po, persecutor siya, but definitely, dahil po sa kalooban at kapangyarihan ng Panginoon, ginawa siyang tagapangaral ng ating Panginoon. It changed him from a man who hated to a man who loved. So, maliwanag ang sinasabi. Kaya, bilang mga mananampalataya, wag daw natin dapat ikahiya sapagkat ang salita ng Panginoon, ito po yung kapangyarihan na bumago at magligtas ng mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Yan ang tinuturo po sa atin, mga kapatid ko. Mga kapatid, ito po'y paalala sa bawat isa sa atin. Bawat mananampalataya, bawat Kristiyano po, tayo po'y inaatasan. Huwag tayong, let us not be ashamed. Huwag tayong mahiya sa gospel. Yung mga nangaral nga sa atin, di ba? Nung sineran tayo, hindi sila nahiya. Sa akin, ang dami pong nag-share ng gospel. Yung dati naming pastor, o yung dati kong mga kaibigan, hindi sila nahiya sa akin. At nakita ko yung buhay nila na talagang andun, lumalakad sa kabanalan. Ay ko, sige, tatanggapin ko yan. At nung natanggap ko si Kristo bilang sariling tagapagligtas, nagbabasa ng Biblia, ito naman, ang ina-expect sa akin ng Diyos. Ikaw naman, nasa iyo naman ang baton, pinagkatiwala ko yan sa iyo, ipangaral mo din ang salita ng Panginoon. Iyan po. May purpose kung bakit tayo nakakilala sa Panginoon. At ngayon, yung family ko, kasama ko sa pananampalataya, kasama ko pag dumadulo sa mga gawain. Mga aktibo, yung kapatid, magulang. So, yun po yun eh. Doon sa tahanan po ninyo, kung ikaw lamang isang Kristiyano, mananampalataya, may purpose. Huwag mo ikahiya yung salita ng Diyos na i-share mo doon sa miyembro ng pamilya mo, mga kapatid. Paul delighted in the power of the gospel. Okay, mga kapatid, ano pa? Paul had witnessed the power of the gospel to change others. If any man be in Christ, he is a new creature. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Na the old has gone and the new has come. May bago na pong pamumuhay, bagong buhay na, yung mga bagay na luma ay wala na. Ito ngayon ay bago na. Bagong buhay na. Kaya nga, he knew people who now hated what they once loved. Diba? Alam niyo yung mga tao eh. Tayo siya nga eh. Marami po dati kilalang-kilala si Apostol Pablo dahil membro po nga siya po ng Sanhedrin eh. Diba? Kilalang-kilala siya eh. Pero nung nakakilala siya, meron na siya iba-ibang dalang salita, iba-ibang dalang gospel. Ibang pananaw niya na, iba ang kanyang pinaninindigan na. Marami nang ayaw sa kanya. Marami nang umayaw sa kanya. At talagang na-hate na sa kanya, tinatanggihan na siya. Dahil iba na yung kanyang paniniwala eh. Diba? Natural lang po yun. Natural lang po yun. Kapag ikaw po'y nakakilala na sa Panginoon, yung previous life mo, yung previous mga kaibigan mo, yung mga previous practices mo, at kapag ikaw ay nakakilala sa Panginoon, unti-unting nababawasan na, unti-unting nawawala na, yung mga tao po na dati mong kasama, habang ginagawa mo yun, ayan na, kung ngayon ay bumabaliktad na, nababago na yung pananaw mo, nababago na yung buhay mo. Sila na ngayon ay naiinis na sa iyo. Di ba? Nagagalit na yan sila sa iyo. Kapag bumalik ka sa kanila at dala-dala mo na yung salita ng Panginoon at gusto mo nang i-share sa kanila, ayaw ka na lang maging kaibigan. Totoo yun. Natural lang po yun. Nangyayari po talaga yun. Pero along the way, ang challenge nga sa atin let us not be ashamed. Huwag daw natin ikakahiya ang salita ng Panginoon. Okay lang. Okay lang. Ako napagdaanan ko na yun. Nung bago-bago akong Kristiyano, yung mga kaibigan ko dati, na sinishare ko yung gospel sa kanila, alam nyo, binago ako ng Panginoon. Atin tayo sa youth fellowship, sa CYF. Tawag po namin dati CYF, Christ Youth Fellowship. Punta tayo, sama kayo sa akin.
ayaw nilang sumama. Ay ko, sige na, sama kayo. Wala, sabi na, wala, yung iba na, ayaw namin dyan sa bago mong ginagalawan. Nahihiyan namin, nagagalit nga sa akin, naiinis na sa akin dahil hindi na ako sumasama sa gawaing makalaman, sa gawaing ng kasalanan. Ayoko nang sumama sa kanila. Ako, ang target ko ngayon, ang focus ko ngayon, sila yung maakay ko. Pero naigagayat sila sa akin. Sabi ko, sige, bahala kayo. Ngayon, ano ang buhay? So, ibig ko sabihin, along the way, dapat hindi natin ikinakaya. Gawin natin yung mga makakaya natin na ibahagi ang salita ng ating Panginoon. Si Apostol Pablo, di ba? Marami pong nagalit sa kanya. Maraming nainis. Nakulong nga siya eh. Pinakulong pa nga siya doon sa Acts eh. Di ba? Pinakulong pa nga siya eh. Pero ganun pa man, pinanghawakan niya talaga yung pananampalataya, yung salita ng Panginoon sa kanyang buhay. Habang siya'y nakakulong, umawit pa siya ng mga papuring awit. Kahit nga po yung jailer yung nagbabantay sa kanila doon sa kulungan, na-converte rin dahil tangkang magpapakamatay. Di ba? Tangkang magpapakamatay. Dahil kasi ganun din ang resulta eh. Kapag natakasan isang jailer, yung nagbabantay sa kulungan, ganun din ang magiging resulta. Ang pataw ay sa iyo din dadalhin ng pataw. Sa ikaw rin ang parurusahan. So kaya talaga hindi ko matatanggap to na natakasan ako. Ayon sabi ni Pablo, huwag mong gagawin yan. Huwag mong kikitilin ang sarili mo. Huwag mong kikitilin ang buhay mo. Anong nangyari po? Nakakilala din po yung jailer na yun sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid ko, kahit nasang lugar ka, anong mga tao sino man mga tao na kasama mo, nakikita mo, kung alam mong sila hindi pa nakakilala sa Panginoon, okay? Share the word of God. Share the gospel of Jesus Christ. Do not be ashamed. Huwag mo ikahiya. Ngayon, matapos mong gawin yun, bahala na siya kung talagang ayaw niya talagang tanggapin. Bayang-bayang mo, at least nakapagtanim ka ng salita ng Panginoon sa kanyang damdamin, sa kanyang puso. And along the way, tutuboy, uusbong yun. Uusbong at maintindihan niya. Ito palang si ganito, ito palang si ganito. Dati kong kasama ngayon. Ngayon, meron ng pananampalataya sa Panginoon at ngayon gusto niya akong i-share ng salita ng Panginoon. Unti-unti yun. Unti-unti mga kapatid ko. Huwag natin ikahiya. Kaya nga, pangatlo, Paul was determined to share the gospel with others. Meron po siyang passion, delighted talaga siya. Ngayon, siya po ay determinado talaga siya na i-share ang salita ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit po mga kapatid? Dahil po sa mga alagad, nakakilala si Pablo at si Pablo dahil sa pangangaral na kung saan siya nagpupunta. Alam niyo kung bakit? Dahil din po sa kanya. Yung mga napangaralan ng mga salita ng Panginoon, nakarating sa atin. No? Nakarating sa atin, mga kapatid ko. At nung nakarating sa atin ang Ebanghelyo, tumanggap po tayo at tayo naman po ngayon ang inuutusan, i-share natin ang salita ng Panginoon. Ang mga susunod sa atin na henerasyon, ang susunod sa atin ng mga anak natin, ng mga apo natin, kapag tayo po'y mawawala na at nawala na sa mundong ito, kapag na-share natin ng mainam ang salita ng Panginoon sa buhay nila, at kapag tayo'y nawala na, sila naman po ang magpapatuloy para i-share ang salita ng Panginoon sa iba. Yan tinuturo po sa atin. Huwag natin ikahiya, mga kapatid ko. Paul was determined to share the gospel with others. He glorified in the availability of the salvation to all who believe. Ano sabi po ng Biblia? To everyone who believe it. Jews and Gentiles alike can be saved. Sabi dito, wala na daw pagkakaiba eh. Ang sabi doon, una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. So, in terms of salvation, wala na daw po yung tinatawag po nating diskriminasyon. Puti ka, itim ako, puti ako, itim ka. When it comes doon sa kaligtasan, pantay-pantay na. Yun ang sinasabi, ito po yung kiniklim ni Apostol Pablo, una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Sabi dito, he gloried in the availability of the salvation to all who believe, to everyone who believe it, Jews and the Gentiles can be saved. He was not ashamed to talk to anyone about the gospel. Sharing the gospel filled his life with adventure and blessings. Pinabayaan ba siya ng Diyos? Yes, may mga persecution sa buhay niya, pero never siyang pinabayaan ng Diyos. So, ganun din dapat sa bawat isa po sa atin. Kaya nga, ang tanong po natin mga kapatid ko,
kinakahiya mo ba ang gospel? Wag natin ikahiya ang salita ng Panginoon. Na mga kapatid na, mangharal tayo, i-share natin ang Panginoon. Kaya sabi ni Pablo, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ because this is the power. Power po ito na doon sa mga naniniwala, kapangyarihan ito sa mga nananampalataya at kaligtasan, una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. So I hope na itong mga salitang ito ay hindi po nakapagpabigat sa ating mga damdamin ha. Ito po'y paalala lamang po sa atin, mag-share tayo ng salita ng Panginoon sa iba para din sila ay makakilala sa Panginoon. Okay mga kapatid, so salamat po sa umagang ito na tayo po ay nakapagbahagi ng salita ng Panginoon. Pakishare lang po itong video natin para makapag-ministry din po tayo sa iba, ha mga kapatid ko. Okay, dapo tayo sa pagbati. Good morning, Sister Sheila Ginayas. Salamat po. Si Nepti by Victor. Ilog po, good morning, mapagpalang araw po mga kapatid, sabi niya. Si Sister LB Pendon. Good morning po, Sister LB. God bless po. Oy, si Pastor Joy Josue, yan, aking naging kaeskwela ko sa seminaryo. Si Pastor dyan po sa Olonga po. Pastor, good morning, Pastor Joy. Regards dyan kay sa family mo, kay Sister Joyce at sa mga anak mo, Brad. God bless. Si Brother Darwin Paikaw, good morning, Brad. God bless. Oy, si Ate Pe Bermilio, sabi niya, good morning, Beth. Yung pangalan ko kasi sa kanila dati, Beth. May Beth, yan, Beth. Yan. Palayo ko sa kanila yan. Nasa Bicol. Ate Pe, good morning po. Thank you for watching. Si Sister Gerly Molina na nasa Hong Kong. Sister Gerly, God bless po. Kamusta po, Sister Gerly? Sister Edeline Antonio. Sister Edeline, good morning po dito sa Baguio. Sister Jeline, good morning, Sister Jeline. Diyan po sa ibang bansa. Diyan po sa Japan. Sister Bioli Minor Abenoha. Good morning everyone, ang sabi niya. Good morning din po. Ang aking pinsan at sa Laguna, good morning. Stay safe and healthy. God bless everyone. Good morning. Ingat din po, Sister Ana, Ate Ana, Amelia, Marco. Sister Elenita Contreras, dyan po sa Batangas. Good morning po, Sister Ellen. God bless po. Sister Luz Mojica, na nasa Canada. Kamusta po, Sister Luz? Si Sister Tess Buenaventura Bartolome. Sister Tess, good morning po. Thank you po for watching. Si Brother Ernest Rivera, good morning din po. Dito po sa Baguio. Kamusta po kayo? Good morning po. Si Sister Lali Calixto. Si Tita Lali, good morning po, Brother Gilbert. Good morning din po, Sister Lali, din po sa may Nasugbu. Good AM sa inyo, mga kapatid. Si Brother Dari Formales. Brother Dari, kamusta po? Good morning, praise God. At answered prayer po tayo. At nakalabas na po yung inyong in-law sa ospital. Diyan po sa may London, sa UK. Sister Bambi Crisostomo, Sister Nerissa. Pagaling po kayo, Sister Bambi. God bless po dyan sa Australia. Sister Presley Fernandez. Good morning po, Sister Pres. Kamusta po? Sister Lenny Villanueva. Sister Lenny, good morning po dyan sa Orchidarium. Kamusta po kayo? Ingat-ingat po. O yung aking hipag, si Jenay Lara. Good morning dyan po sa may Batangas. Aking hipag. Ingat-ingat po. Sister Glessy Del Mundo. Good morning po, Sister Glessy. Sister Heidi, City Corner. Good morning, Sister Heidi. Kamusta po kayo? Diyan sa Nasugbu. Yan, mga kapatiran natin, mga very supportive yan, mga kapatid. Si Brother Sunday, good morning po bro. Pag bago pumasok, ingat po bro, ingat po. Nagpe-prepare si Brother Sunday. God bless po. Sabi ni Sister Marie, thanks po sa prayers nyo. Yung brother-in-law ko sa Kuwait, Saudi Arabia ay nakalabas na ng hospital kahapon. Negative siya sa COVID. Ang sabi niya rito ay kasalukuyan nasa accommodation nila. So, thanks be to God. Sister Marie, dyan sa Lipa, Batangas, na yung kanyang kapatid ay nakalabas na po at naging negative po sa COVID. So, yan po yung patunay na ang panalangin po natin ay talagang maganda na ginagawa natin lagi. Ang Diyos ang kumikilos. No? Sister Edge. Sister Edge, kamusta po? Dito sa Baguio. Kamusta po? Good morning po, Sister Edge. Kamusta nyo kay Brother Rod, tsaka sa mga anak nyo po. God bless po. Si Brother Renato Apilado, good morning, Brother Renato. Brother Kenneth de la Vega, dyan po sa Batangas. Good morning, Brad.
Si Brother Efren Grospe. Bro, good morning. Good morning, Brother Efren. Si Vice. Yan, Vice namin to sa si Geoffrey Bulcio, Vice President namin sa General PTA dito po sa Baguio Central School. Good morning, Vice. Good morning. Thank you. Brother Joseph Estabilio. Good morning, Brother Joseph. Good morning po. Si Shawi Bosque Resurrection. Good morning po. God bless po. Kasama po namin kayo. Blessed morning mga kapatid kay Kristo. Blessed morning sa iyo kapatid Gilbert. Praise God. Lagi ka na maaga. Nalate nga po tayo kanina. Si Brother Boy, Brother Noel Romero watching here. San Roque, Baguio City. Good morning, Pastor. Sa lahat ng kapatiran kay Kristo Jesus. God, good morning po, Brother Boy. Brother Romy, good morning po. Brother Romy Pangilinan. Kaya kakapon, kasama lang namin siya dito. Sister Rose Dilinila. Good morning, Sister Rose. Pastor Arvin Ambat, dyan po sa may Bethany. Good morning, Pastor. Sister Adeline Paule. Sister Baby Paule, good morning po. Ayan, si Kuya Rolly Pel, dyan po sa Paho, Church of Christ. Good morning po, Kuya Rolly. Sister Ruth, papagpalang umaga po sa mga kapatid kay Kristo. Sister Lina Ray. Sister Lina, good morning po. Thank you po. Sister Tita San Jose, good morning din po dyan sa Rizal. Sister Cynthia Vergara, mga miyembro po ito sa anak po ni Nanay Pina po ito. Sister Cynthia Vergara, dyan po sa may Bethany Church of Christ. Mga super active, mga supportive natin na mga kapatiran po yan. God bless po, Sister Cynthia. Brother Jerry Dahanan, good morning po, Brother Jerry. Ang aking kapatid, Girly Abella, dyan po sa Makati. Good morning! Kamusta? Kamusta Kalasam? Kamusta sila? Yung mga anak mo dyan? Sila Alex, ayan, sila Pia, ayan, God bless. Si Pastor Sherwin, good morning, Pastor. Bernal, dyan po sa may Laguna, classmate ko din dyan sa seminaryo. Sister Luz, yan, blessed morning, sabi ni Brother Jerry. Ayan, si Nanay Pina, si Pina, Pedro Susa, dyan po sa Bethany. Good morning po, Nanay Pina. Kamusta po? Sister Ruth Gutierrez, Sister Tita San Jose, si Sister Emily Francisco. Yan, dyan po sa Rizal. Sheila Reyes, dyan po sa Laguna. Sister Minda Pangilinan. Good morning, Sister Minda. Si Nana de Los Santos, dyan po sa may Canada. Kamusta niyo po kay Tata, dyan de Los Santos family. Kapatiran po natin dyan. Sister Evelyn Bernardo. Ayun. Good morning po, mga kapatid. Okay, salamat po sa panonood at ating devotion na kasama po namin kayo. So, praise the Lord. Sabi ni Brother Renato Apilado, thank you kapatid sa napakagandang mensahe. So, to God be the glory. Amen. Okay, so the Lord has blessed for 74 years as a Christian. Wow. Mata mo, si Nanay Pina, ilang taon na si Nanay Pina? Biro mo 74 years na talagang Kristiyano, ay patuloy pa rin. Aktibo pa rin po yan si Nanay Pina. Sharp pa rin yan si Nanay Pina sa isip. Sa mga kababaihan, nakapagturo pa rin. So, purihin ang Panginoon sa buhay ni Nanay Pina. God bless po, Nanay Pina. Talagang still active pa rin si Nanay Pina. Sabi ni Brother Dari Formales doon po sa UK, sabi niya, Blessed Wednesday, Pines Church, daily online message preaching peoples around the world, prayers for our needs, different illnesses, Thanksgiving, thanks Brother Gilbert, God bless church ministry, sabi niya. So, salamat din po at praise the Lord. Salamat tayo sa Panginoon at okay na po yung inyong in-law. Okay po mga kapatid, God bless po, salamat po. Pakishare lamang po ito at para makapag-ministry po tayo sa iba at naway ingatan tayo ng Panginoon sa mga gawain po natin. Okay? Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa oras na ito kami po ay nakapagbulay-bulay ng iyong salita. Pagpalain mong bawat isa po sa amin. Nawa po, Panginoon, ang mga salitang napakinggan po namin ay tumimo sa aming mga puso at patuloy na huwag namin ikahiya, Panginoon, na kami po ay makapagsilbi sa iyo sa pamamagitan ng pagsisiyang ng salita mo sa ibang mga tao. Salamat, O Diyos. Gabayan mo ang bawat isa po sa amin, sa mga pupuntahan po namin, sa mga opisinang papasukan, sa mga trabaho, Panginoon. Ano man ang mga gagawin po namin the rest of this day, guide us, protect us, Father God. At gawin, pinagpapasalamat namin ang mga answered prayer po namin, ng mga kapatid na pinag-pray po namin na nasa ibang mga bansa na naging negatibo sa COVID virus na ito. Salamat po dahil pinapakita mo lang, Panginoon, na ikaw po ang dakilang manggagamot ng aming mga buhay. Sa mga may karamdaman, pagalingin mo sila in Jesus' name, I do believe, Father God, na sila po ay magiging okay din at gagaling. Ingatan mo, Panginoon, ang mga frontliners po namin, ang mga
ang mga buhay namin, ang mga family po namin. Salamat o Diyos. Gabayan mo, Panginoon, kami the rest of this day. Ikaw po ang mapaglingkuran, ikaw mo po ang mapasalamatan, ikaw po ang maitaas. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay aming ibinabalik sa iyo. Taglay po ang papuri at pasalamat sa tayong pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus at sa tulong at basbas ng Banal na Santong Espiritu, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless mga kapatid. Ingat-ingat po.